Unbox tayo ng iPhone 16 Pro Max. Naghahanap na talaga ako nito sa Manila. Kaso nga, ang hirap maghanap ng 1TB na gusto kong color. Yung iba, it's either mas maliit na size or ibang color black. Gusto ko nga sana is itong Desert Titanium. Ayan, ang ganda ng color niya, diba? Very feminine. Very demure, very cutesy. Ito pala yung laman niya. Kasama niya is yung cord lang and yung pantusok. Wala siya yung parang pinaka-plug. By the way guys, ganito na nga rin pala yung charger niya. Hindi na siya yung katulad nung lumang charger ng iPhone. Bago na siya. I think yung Type-C ba tawag dito? Basta yung parang sa Android na. Or yung tablet kasi ni Kitty ganito tsaka yung sa DJI Osmo. At least okay din na iisang charger na lang dadalhin ko if ever. Same na puro ganito na lang lahat. Same lang yung price nito sa price ng sa Pilipinas. Except ito nga tax-free siya. Tapos, ayun, may stock siya. Kasi yung sa Philippines nga, wala masyadong 1TB na. Gusto ko yung color. Anyways. Ooh. Wow. Hala, hindi ako nakabili ng screen protector. Hala. Wala ko nabiling casing. Tsaka screen protector. As in, yung phone lang yung nabili ko. So, for comparison, ang itsura niya, yung luma ko kasing phone is 13 to. iPhone 13 Pro. Hindi Max, as in Pro lang siya. Ganyan yung difference niya. Sa height, mas mataas lang siya ng konti sa height. Pero when it comes to the width, same lang. Pinakagusto ko dito kasi yung Pro daw is mas mahaba na yung battery life. Ako kasi power user ako, as in like the whole day. Dito kasi ako nag-work, diba? Dito rin ako nag-edit. Lahat-lahat, nag-shoot, nag-edit. Dito na talaga lahat. Kaya naisip ko na mag-invest na lang din talaga sa phone na sagad na yung memory and sagad din yung battery. Diba? Tsaka kasi, nung nag-upgrade ako ng camera, which is itong pinag-shoot ko ngayon, okay, sige, maganda yung quality. Pero, nung nag-edit na ako ng mga clips dito, nagbabagal naman. As in, nag-iinit siya, tapos nagbabagal. So, dahil nga, yung clips ng DJI Osmo Pocket 3, mabigat, kinailangan ko naman mag-upgrade ng pang-edit. So, anyway, eto na. Happy naman ako so far. Ayan, setup natin. Nasa hotel room pala ako ngayon. Medyo quiet kasi natutulog yung sister ko. Ayan, roommates kami ng sister ko. In fairness, mabilis na lang siya i-set up. Kasi kapag pinagtabi mo siya with your existing phone, ayan, automatic siya na magkoconnect basta meron kang wifi. Ang problema kasi dito sa DJI Osmo Pocket ko, kailangan ko pa siyang i-set up. Like, versus sa phone na pag meron akong kailangang i-shoot na mabilisan, parang, gets, iangat mo lang yung phone mo, andyan na siya. Since ginagamit ko rin siya pang browse or pang check ng email or pang update sa kay Kitty, ganon. Etong DJI Osmo, siniset up pa, ganon. So, mas convenient din talaga for me pag mabilisang shoot is itong phone. Kaya rin talagang decide ako na kailangan ko na mag-upgrade ng phone aside dun sa mas mabilis na processor para hindi na siya mag-iinit or maglalag or mapupuno yung memory. Ganon. At saka, iPhone 13 to 3 years ago na to. So, na talaga siya? Due na for an upgrade talaga. O, diba? Ang daming excuse. Face ID daw. I can't wait na i-share sa inyo yung mga clips na makukuha ko from here or yung magiging editing natin. So, ayun lamang. Abaw! Ano nga ba ang mas maganda? iPhone 16 Pro Max or DJI Osmo Pocket 3? Ngayon, naka-selfie ako, sabay ko siyang piniplay. And makikita ninyo na dito parang ang lapit versus ito mas malayo. Pero same lang yung distance nila sa pag-video ko ngayon. Kung ikaw, yung type ng content mo is nagpa-vlog ka lang, hi vlog, welcome to my guys, parang ganyan, DJI Osmo ka. Sa back camera, na-notice ko mas may contrast and sharpness yung DJI Osmo, although meron siyang tendency na ma-overexpose yung image. And napansin ko na dun sa iPhone, mas warmer yung dating ng tone. Issue ko lang sa DJI is ×2 lang yung zoom versus etong sa iPhone 16 Pro Max, pwedeng ×2 and hanggang ×5. Ayan, ito naman yung macro ng iPhone.
sa DJI, hindi niya kaya ng macro. Kailangan mo mag-back up a little bit. Ano nga ba ang mas maganda? Ang answer dyan ay depende. Depende sa type ng content mo. Nung nag-unboxing ako, yun yung tanong ng mga tao sa comments na pa-compare daw. And sakto naman kasi nakakagaling ko lang sa trip, di ba, nag-Dubai kami. So, nagamit ko sila parehas. And majority of the time, nag-stick ako sa phone. Actually, when it comes to quality ng video, hindi naman sila super nagkakalayo. Meron lang silang pros and cons. So, for example, Osmo Pocket, ang ganda din talaga ng quality ng video, lalo na pag nakaharap, front-facing, ganyan. And ang gusto ko sa kanya, hindi siya super lapit. Ayan, no, meron kasi siyang ganito. Yan, meron siyang yung parang wide lens. Yan. Ang issue ko sa DJI Osmo Pocket, sineset up pa siya. Like, ilalabas mo pa siya sa bag. Versus kapag phone, ako kasi I'm always on my phone. Lalo na yung nag-travel ako, chinecheck ko lagi si Kitty. Or kung meron akong super urgent email for work. Or basta mga ganun. Always, ang phone ko ang nasa hand ko. 'Di ba? So, pag may kailangan akong i-shoot, gaganyan lang ako. Ganon. Versus pag, oh my gosh, bubuksan ko yung bag, ikakabit ko, wala na yung moment, lumipas na siya. So, kung talagang parang like static ka lang, sa isang place lang, talking whatever, ito yung ginagamit ko always, all the time. Pero yun na nga, pag nasa labas, ito talaga eh. At saka, ang issue ko sa DJI Osmo Pocket, you cannot like zoom. Hanggang times 2 lang ata tong ano, basta hindi ko siya ma-zoom. Versus pag iPhone, na pag may malayo akong gustong i-zoom in, o gano'n, kaya niya. So ayun, meron siyang mga pros and cons. And yung DJI Osmo pala, cannot din pala sa mga super action na ano, kasi nga gimbal siya, di ba? Actually, nung bumili kami nitong DJI Osmo, sinabi sa amin na ano po yung type ng content ninyo. Kumbaga may disclaimer sila na hindi mo siya pwedeng basta mabagsak kasi masisira talaga siya. Although sa bagay, phone din naman, pag nabagsak ng ano, masisira din. Syempre, kailangan mo pares careful. Pero mas fragile yung DJI Osmo Pocket. When it comes to price naman, parang medyo overpriced din talaga yung 1 terabyte nito kasi nabili ko siya almost 100 plus na nga. Tapos itong DJI Osmo 40 plus siya. Tapos nag-add na lang ako ng SD card na 1 terabyte, siguro almost 10k din ata. Pero at least 'di ba, more or less 50k. Yan. So kung yung again, bottom line is it depends on your content And budget. Kung talagang sit-down type, affiliate, Boodle type, and live streaming ka, you can get this one, the DJI Osmo. Pero kung gusto mo ng parang powerhouse na you can edit ng malala and shoot ng mga pati photos, kung ma-picture ka rin, iPhone. Kasi you can zoom and ganyan. So, dami ko na sinabi, ulit-ulit na lang. So, ayun lang. Kung meron kayong specific na question pa, let me know para ma-clarify ko kung meron mang part 2. Pero, basically, yun yung na-notice or na-observe ko based dun sa mga times na nagamit ko sila. So, ayun lamang. Abaw! Ayun lamang. Abaw!